So after the installation, nag-restart, you can now again log in to our server, then logging in. So actually, may IP naman na siya. We can still now set IP for your client, or pwede na bang idiretso na rin natin. So isunod na natin din i-add yung roles like yung DHCP para may i-member natin si client sa domain. So add roles, next, next, next. Ayun si DHCP server. So ano na yung tatlong in-install natin? Yung kanina, si DNS server, sumunod si Active Directory Domain, and then now is yung ating DHCP server. Isabay na rin natin kaya sa under file and storage services, baka pwede ko na rin isabay. Kasali rin si File Server Resource Manager. Okay po? Okay, ito. So, yun yung pag-set natin ng folder na naka-share and even yung pagmamap. So, pagsabay na natin si DHCP saka si File Server Resource Manager. Next. Next. Then next. Install again. So, after the installation of the DHCP server, later on, gagawin natin siyang active and then we have to set the pool. Sa router na binuksan natin kanina, hindi na kayo nag-check pero meron doon, nakalagay doon kung ano yung ipo-pull niya. So why my computer start from 100? Kasi yun po yung nakalagay dun sa router natin. Yung pool niya is 192.168.0.100. Doon siya mag-start magbigay. Ibig sabihin, yung magmula 1 hanggang 99, hindi niya ibibigay yon sa client. You start giving IP address from 100. Tapos, naglagay ka pa ng limit, it's only 50. So, ibig sabihin, that's only 100 to 49. Nako po, of course, 100 is included in 149. Kaya 50 IP lang ibibigay niya. So, pag nakita niyo yung mga message na limited na siya, ibig sabihin, the router cannot give any more other IP. Not unless we change the list time. Meron tayong tinatawag na list time. List time is the expiration. Bago niya hugutin, bago niya sabihin available tong 100 after 4 hours or 8 hours, saka niya pwedeng uli ibigay si 100. So, tatandaan natin, yung dynamic IP, kaya sa dynamic is paiba-iba. Kaya nga katapat niya si static. So, parang energy. Di ba? Di ba? Static energy. Yun yun, di ba? Meron na pa yung dynamic. Ano yan? Yung mga Adam, gano'n. Di ba? Tama po? Parang gano'n. So, yung static, fix siya. Yung dynamic, 100 ako ngayon. Bukas, 105 ako. So, paiba-iba. So, you would notice your phone, you do not set IP address. Kaya pag in-off nyo yung sa bahay, ang DHCP ng router ng PLDT nyo, kahit nakakonect ka, wala ka internet. Kasi makukuha mo si 169. Yun yung API. Ibig sabihin, kung 169 na nakuha mo, walang nagbigay ng IP. So, po pwedeng gano'n din ang security mo. Alam mo yung password ng router ko? Sige, okay lang. Pero hindi niya alam yung IP. Di ba nando sa phone, meron add networks? Or kaya sa computer naman, yun yung hidden. Ay, hindi pala hidden, hindi pala yung point ko. Yung dapat, ikaw yung maglalagay mismo ng IP. Lalagay mo IP, yung gateway, yung DNS. Para magkaroon ng internet. Ang masakit ng pagka-static IP lahat, anong gagawin mo? Lahat ng kukonek sa bahay mo, mano-mano mo, lalagyan. Kaya nga, manually. Okay ba? So, yan. Na-on na natin si DHCP. So, pwede na nating exclamation point na naman. Sabi niya,
meron na naman tayong kailangan gawin. Oo, nai-add natin si DHCP, iset tayo, no? We have to set the settings of the DHCP. Next! Ayan ang username, yan na mismo. Commit. Close. Tapos, punta tayo sa Tools, then DHCP. Then, we will now create a pool for IPv4. So, remember po, ang ating address, usually, may dalawa. Meron tayong IPv4 at meron tayong IPv6. IPv4, yun yung 32 bits, which is the 4 octets. Yung IPv6, hindi pa masyadong nagagamit, but that was the solution of over or use of the IPv4. Kulang na. Kulang na si IPv4 in the public IP. No? Kaya nagkaroon ng IPv6. Pero bihira pa rin ang gumagamit naman sa public internet. So, set natin si IPv4. Configure. Right-click. New scope, I should say. Next. Pangalan niya, CSU DHCP. So, you can put description or blank. Then, iyan na. Ito na yung pool. Anong ilalagay natin? So, remember your IP of the domain. Nilagay natin 200. Ay, 200 na. Ano ba yun? Kalimutan na natin. 200. Recall natin. Ayan. Balikan natin si ating kwan. The 3. 200 na 3. So, hindi natin siya sasali. Okay. So, yun ang ilalagay natin sa pool natin. 200 at 3. Ay, pwede pindot. 200 that 200. Sabihin na natin, hindi yung 3. Si 3, si Kwan na yan eh. Si domain na natin yan eh. So, hindi siya kasali. So, i-reserve natin si 1 hanggang 10. Why? Because it could have, I will have another server like this. Hiwala yung file server. Hiwala yung database server. Aside from this domain, ganun po ang pagsiset. You know, servers are configured nowadays in separate virtualization. Kaya yun yung advantage. Kasi pag isa lang siya, na-atake yan, lahat pwede niya nang ma-access. Yung file server mo, yung database server. Tama ba? Ito, ilan na yung computer mo? Okay lang. No? Mas lalo na yung mga milyon-milyones na server. Yun yung purpose ng virtualization. Okay. Tapos, 200, 200. Yan na. Yan, hanggang 200. So, 11 hanggang 200 ang ibibigay niya. Of course, 24/24 naman yung nilagay natin kay server. Still, /24 yan. Next. Ano ito? I-exclude pa ba natin? So, 200 na 200. Hindi. Ang ibig sabihin nito, di ba, nag-start tayo 11 to 200. Diba? So, yung ilalagay naman natin dito is the number between 11 to 200. Ako ba? So, yun yung exclude. Pero wala na tagal lang exclude. Okay na si 11 to 200. Next. Ito, yung sinasabi kong list time. Naka 8 hours siya by default. So, pagka hindi na ginagamit, na-disconnect ka kanina. Bumalik ka dito, makukuha mo si 100 pa rin. Umalis ka ulit. Wala pang 8 hours eh. Pag umalis ka na at lumabas ka na ng 8 bukas, iba na makukuha mo. So, yun yung ibig sabihin niya. Huwag naman natin gawing 1/6. Kawawa si City. Na-disconnect ka lang. Diba hahanap na naman siya ng bakante. Bibigyan niyo sa'yo. Diba?
Nakuha niyo po yung point? So, parang tao din yan, senator. That's why we have this penetration test. Paano yan? Yun yung binabantayan natin. Yung tatat ka lang ng tatat ng pinsa. Wow. Hacker eh. Diba? Because you have to reply. Diba? Instead na iba pa akong tatrabahuin to serve my side, eh magre-reply pa ako ng magre-reply sa'yo until I pick up dos. Ano na yung dos? Yung denial of service na ako. Kapagod na ako eh. Ilan ba naman yung nagtiping sa akin? Diba? Okay ba? Next. Yes, I want. Lagay natin si router. Yan yung in-expect kong router natin. Add. Next. Tapos, automatic nakalagay na siya, oh. Diba? Kunyari, tawagin ko yung pangalan niya, si issue.org. At i-resolve natin. Siya yun. Diba? So, I don't have to add anymore. Meron naman na siya kagad. Tapos, pati dito sa NetBIOS name, ilagay din natin si csu.org. Resolve. Add. Next. Then, kasi pag ni Penis, ano? No. Oh. Penis! Yes. May multo yata doon na. Wala ba? So, tingnan na natin si client. Baka natulog si client ko, ah. Bakit? Nawala. La. Hey!